He was the first to bear it, not you. Siya ang unang nagpasan, hindi ikaw. Siya ang unang nagpakasakit, hindi tayo. Kaya hindi po pwedeng dumating sa point ng buhay natin, dumating tayo, nagreklamo na, nagpo-complain na sa kabila po ng ating pagsunod ng tapat sa Diyos, ay dumating po na tayo po magreklamo na, mag-complain na. Sapagkat kapatid, hindi tayo ang unang nagsakripisyo, hindi tayo ang unang nagpakasakit, hindi tayo ang unang nagpakahirap, hindi tayo ang unang nagpasan, kundi ang Panginoon ang unang nagpasan, hindi tayo. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ano ang sabi? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Sa kabila po na ating Panginoon Kristo, the Son of the Living God, ay banal, walang kasalanan, bugtong na anak ng Diyos Ama. Pinasan niya, dinala niya ang napakabigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Namatay siya sa krus. Sa isang kamatayang kadusta-dusta, kahamak-hamak. Sa isang kamatayang walang katulad, walang kaparis. Inalimura, sinigawan, sinampal, dinuran, pinalo, nilatiko, inulos, hanggang sa mamatay. Ang Panginoon ang unang nagpakasakit. Ang Panginoon ang unang nagsakripisyo. Ang Panginoon ang unang pumasa ng napakabigat na kasalanan ng sangkatauhan. Kasama po tayo lahat doon. Ano ang ating pwedeng ipagmalaki po ngayon sa Panginoon? Kung mismong siya ang unang nagpasan, unang nagpatawad, unang nagmahal, unang umako ng ating napakabigat na kasalanan, pero hindi nag-complain. Ano po ang ating ngayong maireklamo sa Panginoon? Sa mga panahon na parang dumating sa point ng buhay natin na pwede tayo magreklamo, Lord, napapagod na po ako. Lord, nahihirapan na po ako. Sa akin pong ginagawang pagsunod, paglilingkod, masyado na po ako napapagal, masyado na po ako napapahiya, masyado na po ako nasasaktan, masyado na po ako nalulungkot, masyado na po ako nabibigatan. Ito po ba ang pwedeng rason na pwede na po tayo magmalaki, magmapuri sa harapan ng Diyos? Pero yung ating Panginoon na umako, nagpasan ng napakabigat na kasalanan natin lahat nang siya'y mamatay sa krus. Pinagtawanan, kinutiya, dinuran, sinampal, inulos. Pero kahit kaunti man, hindi umimik, hindi nagreklamo, hindi tayo sinumbatan. Bagkus ang sinabi pa niya bago sa mamatay, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganito po kabuti ang ating Panginoon na nakilala at tinanggap. At ngayon po'y patuloy na pinararangalan, pinasasalamatan. Kaya po karapat dapat lang worth it na siya po ay ipagmalaki, ipagyabang ng bawat isa po sa atin sapagkat napakabuti ang ating Panginoon. Kaya ano po ang dahilan na dumating sa point ng buhay natin na matapos tayong minsan napapaganda, napapagod na, nahihirapan na para bang minsan lumabas pa sa ating bibig. Masisi pa natin ang Panginoon. Sumbatan pa natin ang Panginoon na baka sabihin po natin, Lord, ito ba ang kapalit? Ito ba ang bunga na sa kabila ng ginagawa ko sa iyong pagsunod, pagpaparangal, pagsamba, pagpupuri, pero bakit ganito nararanasan ko sa buhay ko? Kapatid, ang Panginoon ang unang nagpasan, hindi po tayo. Kaya, sa anumang pwede nating maranasan sa buhay, ang dapat lang lagi natin sambitin, Panginoon, salamat sa iyong ginawang great example na sa kabila ng kahihiyan, kadustaan, kahamak-hamak na sitwasyon, napakahirap na kamatayan, pero nakuha mo pang maging tapat sa iyong pagsunod sa iyong Ama, higit sa lahat, nakuha mo pang patawarin kami. Walang galit,
ni kahit katiting sa iyong puso at damdamin, walang paghihiganti, walang nararamdaman na hinanakit at sama ng loob. Ito po ang ipinakita sa atin ng Panginoon. Kaya karapat-dapat po siyang parangalan, karapat-dapat po siyang pasalamatan, karapat-dapat po siyang ipagmalaki, karapat-dapat po siya talagang bigyan ng mataas na paggalang. Sapagkat ating pong nakita ang walang hanggan at walang katulad, walang kaparis na example ng Panginoon sa ating lahat. Luke chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Makikita po natin ang mismo sinabi ng Panginoon sa lahat ng mga tao gustong sumunod sa Kanya. Ito po ang sinasabi niya sa Luke chapter 9 verse 23. Kung sino mang ibig na sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at limutin ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Ito pala ang qualification na ibinigay ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao na gustong sumunod sa Kanya bilang itinuturing siyang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. May ipinapapasan na krus sa atin. Kaya baka po ma-misinterpret po natin. Bakit kailangan natin magpasa ng krus? Di ba pinasa na nga niya? Pero bakit ngayon meron pang ipinapapasan sa atin? Alam niyo po, hindi po yung krus na literal na kailangan po natin pasanin araw-araw. Spiritual cross po yun. It means, yun po yung sacrifices na kailangan po talaga natin sa ating pagsunod sa Panginoon. May sacrifices, may effort, may titiisin po tayo. Na kahit minsan nahihirapan ka, napapagal ka, kahit minsan hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, kahit minsan tinutuya ka, kahit minsan maraming humahadlang sa iyo, pero magpapatuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Pasanin niyo ang inyong krus araw-araw at limutin ang inyong sarili at sumunod sa akin. Sapagkat bago yung iniutos ng Panginoon, siya muna ang nagpakita ng great example. Pinasan niya ang lahat ng kahihiyan. Ipinako sa krus nang walang saplot. Inako niya ang napakalaking kasalanan na hindi naman niya dapat akuin. Na dapat tayo po yung parusahan sa krus, sapagkat tayo po yung tunay na masama, nagkasala, pero ang ating Panginoon banal, walang kasalanan. Sa kabila po ng wala siyang kasalanan, itinuring po siyang kriminal. Ipinagsisigawan mamatay siya sa krus. At bago po siya ipako sa krus, siya po'y pinagtatawanan, tinutuya. Hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? Hindi ba ikaw ay sinasabi mong makapangyarihan? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Katakot-takot na mga salita ng mga sakit ang tinanggap ng ating Panginoon. Katakot-takot na sugat mula ulo hanggang paa ang tinamo ng ating Panginoon. At napakatinding kirot at sakit ang kanyang naramdaman physically, emotionally, mentally. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinapos niya ang dapat niyang tapusin. Pinasan niya ang krus hanggang doon sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo, literally. Sa kabila ng napakaraming pinagdaan ng sakit, kirot, sa damdamin, emotional suffering, physical suffering. Pero sabi ng Panginoon bago sa mamatay, it is finished. Tinapos ng Panginoon ang dapat niyang takbuhin, ang dapat niyang tapusin. Now, mga kapatid,
Nawa hindi dumating sa point ng buhay mo, isang araw, sa pagtakbo at pagsunod mo ng tapat sa Panginoon, ay makagawa ang kaaway. At parang sinasabi mo sa sarili mo, ayoko na, napapagod na ako, napapagal na ako, wala naman akong napapala. Puro lang kahihiyan, puro lang paghusga, puro lang sakit ng kalooban, puro lang sakit sa aking isip at damdamin ng aking natatamo sa kabila na ako'y sumusunod sa Panginoon. Ito ang sinasabi ng Lord, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo araw-araw ang krus. Limutin mo ang iyong sarili. Mamatay ka sa iyong sarili at pasanin mo ang krus araw-araw at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi literal na krus ang pinapapasan sa atin araw-araw. Kundi ang gusto ng Panginoon sa bawat araw sa ating buhay, handa tayong sumunod ng tapat sa ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Ano man ang kinakaharap mo, ano man ang nararanasan mo, ano man ang sitwasyon, ano man ang pumipigil, kahit maraming hadlang, kahit maraming kabigatan, kahit may kalungkutan, o anumang unos, bagyo ang iyong kinakaharap, pero magpapatuloy tayo gaya ng ipinakitang example ng ating Panginoon, na bago siya mamatay sa krus, sabi niya, it is finished. Tinapos niya ang kanyang misyon. Tinapos niya ang ipinagagawa sa kanya ng Ama dito sa lupa na makasalanan. The same thing with us. Bilang tayo ay nais nating sumunod sa Panginoon sapagkat tinanggap natin siya bilang personal Lord and Savior. Tatapusin natin ang ating takbuhin na naglilingkod ng tapat, na kahit napapagod ka, nagsasakripisyo ka, pinagtatawanan ka, kinuputya ka, kahit anuman ang nararanasan mong negatibo, pero magpapatuloy ka, tatapusin mo ang takbuhin natin, ang pasanin natin, at magpapatuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon. Praise God, na walang reklamo, walang pagmamalaki, na hindi lalabas sa ating bibig, Lord, pagod na ako. Ang tagal ko nang sumusunod sa iyo. Lord, ako naman, yung sarili ko naman siguro. Mauunawaan mo ako, Lord, tama naman siguro na ginawa ko sa iyo. Siguro naman sobra-sobra na ginawa ko sa iyong paglilingkod. Sa pagsunod ko sa mga ginawa kong sacrifices, siguro panahon naman, yung sarili ko naman. Naway hindi dumating sa point ng buhay natin yan na parang tayo nanghihinawa na, nagmamalaki na, nagmamapuri na, sapagkat para bagang ang gusto natin sabihin ay sobra-sobra na yung ating mga ginawa na sacrifices, paglilingkod sa Panginoon. Na hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng isang great example na hindi matatawaran. Mga kapatid, kung meron dapat ipagmalaki, kung meron dapat ipagmapuri, kung meron dapat itaas ating buhay, kung meron dapat ipagmalaki, ipagyabang, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito po magtatapos sa conclusion. Sabi po ng Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas at taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Verse 24, kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katuwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya makikita po natin mismo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagsasalita na natala po sa Jeremiah chapter 9 verse 20 to 24. Na kung meron gustong maghambog, magyabang, magmapuri, hindi niya dapat ipagyabang yung kanyang kayamanan, yung kanyang kalakasan, yung kanyang katalinuhan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kung ang gusto kong ipagyabang nyo ay ang inyong pagkakilala sa akin.
na tayo po'y mapalad sapagkat tayo po'y tutunin nakakilala, nagkaroon ng right understanding, pagkaunawa sa tamang Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya po ito lagi ang dapat po nating ipagmalaki, ipagmapuri, na tayo po'y nagkaroon ng tamang pagkaunawa, tamang relasyon, tamang pananampalataya, ng dulot po nun ay tapat na pagsunod sa Panginoon. Ano po ang sabi po ng aklat ng 1 Samuel chapter 2, verse 3, ito po magtatapos. Walang maaaring magyabang sa inyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ito ang sinabi ni Prophet Samuel. Walang po pwedeng magyabang sa inyo. Walang po pwedeng maghambog sa inyo. Walang po pwedeng magmalaki sa inyo, O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sabi po ni Propeta Samuel. Sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao.